Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 6 na buwang sinuspindi si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kaugnay ng putukan sa Senado nitong Miyerkules. Ipinataw yan ng Ombudsman simula ngayong araw dahil si Aplasca ang unang nagpaputok bilang warning shot umano. Iniimbestigahan din sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Robin Padilla kaugnay ng pag-alis sa Senado ni Senador Bato de la Rosa. Tanong ng Ombudsman, gawain ba ng senador na tumakbo sa batas? Nakatutok si Joseph Moro. Matapos ang nangyaring putukan sa Senado noong Miyerkules, sinuspindi muna ng Office of the Ombudsman si Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca. 6 na buwan siyang nasa preventive suspension habang gumugulong ang investigasyon ng Ombudsman sa insidente. Pero ngayon pa lamang sinabi na ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi palalampasin ang ginawa ni Aplasca na unang nagpaputok. Sino siya? Anong karapatan niyang gawin yun? Diba? Mas mataas ka sa law enforcement. Sino ka? Not even the president will do that. When you try to be above the law, then you have a problem. Hinihinga namin ng reaksyon si Aplasca, pero tanong ni Senate President Alan Peter Cayetano, bakit si Aplasca lamang ang suspendido? Suspend also the NBI director because he is more a suspect than General Mau dito. Sa kwento kasi ni Aplasca, nagpaputok siya ng warning shot sa mga NBI agents dahil hindi umuno sumunod sa kanyang direktiba na ibaba ang kanilang mga armas. Paliwanag ng Ombudsman, hindi naman parusa kay Aplasca ang suspensyon. Layo nitong ma-preserve ang mga ebidensya gaya ng CCTV footage na hawak ng Senado. Ang NBI naman pinag-aaralan kung pwede nilang kasuhan si Aplasca. Law enforcement officer po yan sa security personnel eh. Siya pa yung magpapababa ng baril. Baliktad po, dapat siya yung nagbaba ng baril dahil nagpakilalang security personnel yan. At umaga pa lang, alam niyang nandun po ang NBI. Pinag-aaralan po namin yan in consultation po with the Department of Justice. Sabi naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, dapat mag-resign si Aplasca o kaya ay alisin sa pwesto dahil sa ani pagiging trigger-happy nito. Pagkatapos naman ng kaguluhan sa Senado, pumutok ang balitang wala na sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Iniimbestigahan rin ng Ombudsman kung palabas lamang ang nangyari sa Senado. There are allegations na ito ay ginawang moro-moro, scripted. Tingnan natin kung scripted ito. We will find out from the facts. May warrant of arrest para kay Senador Bato mula sa International Criminal Court para sa crime against humanity of murder. Sabihin mo, kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Yung tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Flight is indication of guilt. Sa susunod na linggo, ipapasabpina o ipapatawag ng Ombudsman ang lahat ng mga sangkot sa nangyari sa Senado. Kabilang ang mga senador, kasama na dyan sina Senador Robin Padilla at Senador Jinggoy Estrada. Batay sa ulat, umalis si De La Rosa ng Senado kasama si Padilla. Kasama siyempre si Senator Robin Padilla at hihingi natin ang bersyon ng pangyayari sa lahat. Pati kay Senator Jinggoy Estrada kasi nga mayroong insinuations na sinabi niya na itago yung CCTV. Kung ano ang tono nun, malalaman natin. Sana naman ay walang nawawala na footage. Sapagkat may mga allegations at mayroong mga nagsasabi baka tinago na yung mga CCTV footage. Sana naman walang cover-up dito. Ang posibleng kasong isampa ng Ombudsman ay obstruction of justice, failure to maintain safety sa Senado, aiding and abetting a fugitive at gross neglect of duty. Obstruction of justice ang pinakamabigat dyan. I think, sa ngayon. Including senators? Well, whoever is found to be in on it. Hinihingan namin ng reaksyon ang mga senador. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Bago siya suspindihin ng Ombudsman dahil sa nangyaring putukan sa Senado noong Miyerkules, may mga dating kontrobersya ng sinagot si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa mga tanggapang dati niyang pinamunuan. Matagal na rin ang pinagsamahan ni Aplasca at nang hinahanap ngayong si Senador Bato de la Rosa. Narito ang pagtutok ni Ivan Mayrina. Biglang napaalerto ang media sa anunsyong ito ni Senate Sergeant at Arms Mauranada Aplasca. Hindi niya pinangalanan ng arestuhin sa Senado.
Na mga oras sa iyon, ang alam lang na marami ay may ICC arrest warrant si Senador Bato de la Rosa, ang senador na nag-nominate kay Aplasca na maging Sergeant at Arms ng 20th Congress noong July 2025. Ang kanilang pinagsamahan, nagsimula pa na maging magkaklase sila ni Aplasca sa Philippine Military Academy o PMA. Habang naroon ayon mismo kay de la Rosa, isa si Aplasca sa mga tumulong sa kanya sa academy, lalo't pareho silang tubong Davao Region. 1987 na magtapos si Aplasca sa PMA. February 2026 lang nang palitan siya bilang Sergeant at Arms ni Edgardo Rene Samonte, isa rin PMA graduate. Si Samonte na ang pinuno ng Senate Security. Nang muntik maisilbi kay de la Rosa ang ICC warrant itong Lunes. Kung ikaw ang senador, sir, ako ang Sergeant at Arms, magpapakamatay ako para hindi ka magalaw dito sa institusyon na ito. Magpapakamatay ako para sa iyo. Dahil sa insidenteng yan, kaya nagbitiw sa tungkulin si Samonte. Si de la Rosa rin ang nagmosyong ibalik si Aplasca bilang acting Senate Sergeant at Arms na inaprobahan naman ng majority ng mga senador. Bago sa Senado ay naging Sergeant at Arms na rin si Aplasca ng House of Representatives noong October 2020. Kabilang sa iba pa niyang naging posisyon, ang pagiging Director ng PNP Aviation Security Group noong 2016 na tumutok noon kontra tanimbala, ang pagiging Regional Director ng Calabarzon Police at Director for Operations sa PNP Headquarters. 2019 na magretiro siya bilang Police Major General sa Philippine National Police at 2022 naman itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Administrator ng Office for Transportation Security o OTS sa ilalim ng Department of Transportation. Si Aplasca namumuno sa OTS nang isubot lunukin ng isang tauhan nito ang $300 na ninakaw umano sa isang dayuhang turista noong 2023. Panahon din niya na ireklamong ilang security screening officer ng NAIA dahil sa umano'y pangingikil sa isang pasaherong Thai. Kinalaunan ay nagbitiw si Aplasca matapos ang banta ni dating House Speaker Martin Romualdez na haharangin ng 2024 budget ng OTS at DOTR. Parang hindi po maganda na because of me, na-sacrifice po ang buong departamento. Kaya po nalulungkot kasi instead of yung focus ay mapunta doon sa mga tiwali, na bakit na nagtatanong nga ako sa sarili ko, bakit naman napunta sa sarili ko? The problem in the airport is not a simple problem, but in fact it's systemic. Ivan Mayri na nakatutok, 24 oras. Binabatikos ng ilang eksperto ang pagpapaputok ng baril ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca nitong Miyerkules sa Senado. Ano nga ba ang police operational procedure sa pagpapaputok ng warning shot? Alamin sa pagtutok ni June Veneracion. Tukoy nang siya ang unang nagpaputok sa Senado nitong Miyerkules bilang aniyay warning shot. Pero nanindigan si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na wala siyang nalabag. Naalarma lang umano sila sa mga may armas na inakala nilang papasukin ng Senado. Yan ay kahit aminado siyang nagpakilala naman sa kanila ang mga taga-NBI nang tanungin niya sila. Nung sinabi namin na bakit kay Armado, ibaba niyo yung mga baril niyo, instead of lowering down the firearm, tinaas po nila yung baril, kaya nagpaputok po kami ng warning shot. Dapat kung nagpakilala ng NBI, ang sagot ni General Aplasca, o saan ako, stand down tayo ha, team, stand down, di ba? Walang magpapaputok, pero hindi po eh. Ang ginawa niya, nagpaputok siya. Nangatwiran ba si Aplasca na isang retiradong police general na ilang dekadang nagserbisyo sa Philippine National Police o PNP? Bakit ho? Ito po ay kasama sa aming standard operational. Pero mismong PNP ay nagbabawal sa kanilang hanay sa walang pakundangang mag-warning shot. Sa ilalim ng police operational procedure sa paggamit ng baril, pinapayagan lang ang warning shot kung outnumbered at overpowered ang pulisya at may nakaambang imminent danger sa kanyang buhay. So we do not use the warning shots. It is because delikado, no? It can create confusion or yung stray bullets. Hindi natin alam kung saan tatama ito. Malaking tanong kung may imminent danger o nakaambabang panganib nitong Miyerkules. Gayong ayon mismo kay Aplasca ay nagpakilala na ang mga tauhan ng NBI matapos niyang tanungin. Sabi ng dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, sa mata ng batas, malaking pagkakamali ang ginawa ni Aplasca sa paggamit ng warning shot dahil hindi naman sila naharap sa imminent danger. He should know better, General siya. Bakit ang daming putok kung warning shot lang? Ayon sa PNP, kahit hindi pulis, ang pagpapaputok basta-basta ng warning shot
ay may katapat na parusa sa ilalim ng batas. May batas naman na nag-govern sa kahalintulad na insidente ng halimbawa ng warning shot. Nandiyan ang revised penal code na sinasabi about indiscriminate firing at yung possible charge na alarms and scandal. Sa ngayon, hawak at pinag-aaralan na ng PNP ang mga CCTV footage mula sa loob at labas ng Senado. Nakabuo na rin ng 3D reconstruction ng crime scene kung saan kasama sa sinusuri ang trajectory ng mga bala. Ang importansya ng nasabing trajectory, makikita natin kung ito ay pinutok sa taas o sa labas para mag-corroborate sa statement na kung ito nga ay warning shots o hindi or kung may mga intended target ba. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. May tracker team ng tutunton kay Senador Bato de la Rosa matapos niyang pumuslit palabas ng Senado kasama si Senador Robin Padilla. Kahit mga abogado ni de la Rosa, hindi umano alam kung nasaan ito. Nakatutok si Marisol Abduraman. Matapos mawalang parang bula ni Senador Bato de la Rosa, ang tanong ngayon, nasaan na siya? Ayon sa kanyang abogadong si Attorney Jimmy Bondoc, hindi nila alam ang lokasyon ng senador. So where is Senator Bato? Wala pong may alam kung nasaan si Senator Bato. He just exercised his right to travel. Wala namang lawful warrant issued against him. Wala namang hold order or kahit ano. Ayon sa Bureau of Immigration, wala silang naitalang biyahe abroad ni Senador Bato. At ayon naman sa National Bureau of Investigation, meron na silang mga tracker team para hanapin ang senador. We are guided by an interagency coordination. Sa ngayon po, ang status dyan, meron pong kaso sa Korte Suprema at yan po yung ating pong binabantayan at tinaantay upang magkaroon po na mas malinaw at maayos na proseso ng pagkilos po. Sa mensahe kahapon ng asawa ni De La Rosa kay Senate President Alan Peter Cayetano, ginamit niya ang salita ng escape o pagtakas. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason, I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. Pero giit ni Bondoc, walang nilabag na batas ang kanyang kliyente. Pinalagan din niya ang suspesya ng ilan na scripted ang nangyaring barilan sa Senado para makaalis si Bato. Bakit hindi niya sinabayan yung putukan? O why not immediately before or after nung nagkakagalo? Bakit umalis siya kung kailan pa heightened na yung security several hours after the incident? Pinapalibutan na po kami doon sa Senado. Sa ngayon, ginagawa raw nila ang lahat ng legal remedy para pigilan ang pag-aresto kay Bato. Nagsumiti sila ng very urgent manifestation of supervening events sa Supreme Court. Dati, kung kulang pa yung aming basihan ng paghingi, sana ito ay sapat na dahil nagkabarilan na. Now, kung dun po kami matalo at yun po ang sabihin ng ating sariling Korte Suprema, we will abide. Pero hindi po Korte ng Banyaga. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Sa ibang balita, nasawi sa kamay ng sariling lolo ang isang bata sa Pangasinan. Ang biktima pinaghahampas umano ng kawayan at iniuntog pa sa semento. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Imbes na naglalaro ngayong bakasyon sa eskwela, pinaglalamayan sa kanilang bahay sa Pusurubyo, Pangasinan ang isang 3 taong gulang na lalaki. Nasawi ang bata matapos umano siyang paghahampasin ng kawayan at iuntog pa sa semento. Ang sospek, ang kanya mismong 57 taong gulang na lolo. Nangyaring insidente sa mismong bahay ng lolo at lola ng biktima kahapon. Nadala pa sa isang ospital ang bata pero kalaunay binawian din ng buhay. Sa death certificate, traumatic brain injury ang naging immediate cause of death ng bata. Alam ko naman na maaaring nalaglag lang or masakit, nagsusuka lang. Nanghihinga na po. Hindi na po ako nakatayo dun sa harap niya. Para sa anak, kung kaya parehong nagtatrabaho ang magulang ng mga biktima, ipinagkatiwala siya sa kapatid ng ina o sa mga lolo't lola. Maaga po yung duty ko. Kaya sabi ko dun sa binan ko, iwan ko na lang sa kanya kasi rest day niya rin po.
Naglalabas sa di kalayuan ng kanilang bahay ang lola ng bata nang mangyari ang insidente at nang umuwi ay nadatnan na lang ang asawa habang nagpupunas ng dugo sa sahig. Nang makita ang kalunos-lunos na itsura ng apo ay agad itong itinakbo sa ospital. Agad namang naaresto ang lolo ng bata na nagtangka pa unong tumakas. Ayon sa kaanak ng sospek, nakararanas umano ito ng depresyon at hindi nila inakalang hahantong ito sa ganitong karahasan. Inihahanda ng PNP ang reklamong parricide na isasampa laban sa sospek. Sorry po. Mula sa GMA Regional TV, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Tuloy ang rotational o salitang brownout sa ilang lugar ngayong araw. Hanggang alas 11 ng gabi mamaya, naka-red alert sa Luzon. Hanggang alas 10 ng gabi naman sa Visayas. Nakatutok si Ivan Mayrina. Tila ba isang masamang biro para sa nakararami na kung kailan napakatindi ng init ng panahon ay saka magkaka-brownout. Ganyan ang naranasan ni Mary Rose at ang kanyang mga anak na magkaroon ng rotational brownout nitong Martes sa Cubao, Quezon City. Sobrang hirap po. Kasi sobrang init po talaga eh. At mukhang hindi pa tapos ang kalbaryo. Alas 8 pa lang kaninang umaga, naglabas na ng abisong National Grid Corporation of the Philippines. Red alert ang buong Luzon ng alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Pero na magtanghali, humaba pa ito. Naging alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Kapos kasi ang 12,075 megawatts sa kapasidad ngayong araw sa tinatayang 12,927 na peak demand, lalo sa mga oras na kasagsagan ng init at alinsangan. Extended din ang red alert sa Visayas mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Kulang din kasi ang 2,379 megawatts sa supply para sa tinatayang 2,574 na peak demand. Sa kasalukuyan ayon sa NGCP, 31 plantang naka-unplanned maintenance shutdown, 14 ang derated o mas mababa sa karaniwan ng kapasidad. Ang resulta, mahigit 4,000 megawatts ang nabawas sa supply. Kulang na nga, may isa pang plantang bumigay sa Luzon kanina. Unfortunately, that happened this morning. Another power plant, the biggest unit for Luzon, went on unplanned maintenance shutdown. So we are still running the GN Power in Diningin, Bataan. Ang karaniwang diskarte sa tuwing red alert, manual load dropping o ang rotational o salita na brownout. Halos 1 milyong customer ng Meralco ang naapektuhan niyan kahapon sa mga bahagi ng Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Metro Manila, Pampanga, Quezon at Rizal. Isa pang paraan para makabawas din sa demand sa kapos sa supply, ang Interruptible Load Program kung saan nabibigyan ng insentibo ang mga malalaking negosyo tulad ng mga mall na gamitin ang sarili nilang mga generator para hindi na makiagaw pa sa supply para sa mga kabahayan. Taon-taong pinaalalahanan ng Energy Department ng NGCP at mga generation companies na tiyaking walang titirik sa kanilang mga planta sa kasagsagan ng tag-init. Pero taon-taon din nangyayari ang mga ganitong hindi inaasahang pagtirik ng mga planta ng kuryente. Ang hinihintay natin ay ang tugon sa ating panawagan sa lahat ng generating companies at maging sa National Grid Corporation para po sa detalyeng report nila kung ano ang naging sanhi, ano ang nangyari at papaano ang ginagawa nilang pagkumpune ng kanilang mga facilities. Hinihingan din po natin ng eksakto o mas detalyadong panahon kung kailan nila maibabalik sa serbisyo ang kanilang mga facility. Kung meron pong pagkukulang, ang sino mang stakeholders natin sa ating industriya ng kuryente, iimbestigahan po natin yan. At tanggap ng NGCP ang ganitong pagkapataw ng multa, pero sa panig daw nila, agad namang naayos ang naging aberya sa kanilang transmission lines. Ang power plants ang nagkakaproblema. Kahit anong makina, maski kotse, maski maganda ang maintenance mo, maski regular ang pagtingin mo ng, dapat mo tingnan yung oil, water, pati yung tires, mangyayari yan, magkakaroon ka ng hindi inaasahang pagkasira. Right now, kung walang ibang movement, kung hindi makabalik yung mga planta, patuloy ang red alert up to Monday. And we have to run the numbers for the weekend. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sinampahan ng mga reklamo ang NBI volunteer na inaresto dahil nagpaputok umano ng baril sa Senado noong Miyerkules. Naharap si alias Mel Oragon ng mga reklamong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at Direct Assault. Una nang sinabi ng kanyang abogado na wala siyang kinalaman
sa putukan sa Senado. Inaresto siya sa GSIS building na katabi ng Senate building kasunod ng pamamaril. Driver umano siya ng isang ahente ng NBI at naroon anya para kunin ang isang naiwang bag. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Aminadong nakarelate si AJ Raval sa gagampanan niyang role sa episode ng Magpakailanman this weekend. Nagkwento din siya tungkol sa blended family setup nila ni Alger Abrenica at Kylie Padilla. At ichichika yan ni Nelson Canlas. Proud hands-on mom si AJ Raval sa kanyang 5 anak. Aminadong disiplinaryan lalo na sa kanyang mga boys. Pero priority niya na makita silang masaya parati. Kaya naman naging madali daw para sa kanya ang tanggapin na blended family sila ng mga anak ni Alger Abrenica at Kylie Padilla. At nang minsan daw silang nagsama ni Kylie sa isang dinner, masaya po. Nung time na nagsama-sama po kami, masaya po kami, lalo na po yung mga bata. sa darating na Sabado, bibida si AJ sa episode ng Magpakailanman. Kontrobersyal ang kwento ng batang nanay, 3 ang panganay. Ipapakita raw nila ang isang aspeto ng buhay na hindi masyadong napag-uusapan. Ako po dito si Shena, ginanapan ko po itong storya niya. Sobrang ganda po ng story niya at maintindihan po ng mga tao kung bakit nangyari sa buhay niya yun. Hindi lang po basta na parang i-judge siya. Bilang isang batang ina, nakarelate daw si AJ sa mga pinagdaanan ng kanyang karakter. Kung paano po siyang naghirap sa buhay, mentally, physically, financially, nakarelate po ako kay Shena. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening.